peke itong nabili ko. Mura kasi. Parang iba yung kulay ah. At the end of the day, hindi mo makukuha yung resultang gusto mo. Yun lang yung medyo nakaka-disappoint. Nakakapanlumo lang. Lalabas ko lang ng trabaho, tapos may dadaan na lang ako. Meron ako nakita kasi sa Facebook Marketplace na item. Pipick-upin ko lang dito malapit sa trabaho ko. Ito muna ako ng bangko, mag-withdraw lang kasi yung ipapabayad ko. So yun guys, samahan nyo ako. Ang ganda ng lugar nila dito. Ano ba dito? Mga mayayaman na nakatira dito. Ayun guys, nakuha na natin ito. Bumili ako ng AirPods kasi yung ginagamit ko sira na. I mean, hindi naman sira pero yung battery niya every 15 minutes kailangan mo na siyang charge. Kasi mura lang. Tsaka brand new pa, kita nyo. Naka-sealed pa. Hindi ko na muna binuksan. So bahay ko na check. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Do you need help with the bag? I can carry the bag if it's too heavy. Oh yeah, that's cool. Yeah. I need help taking it off. What? Okay. Do you need help taking it off? Oh, sige, later. yeah, It's okay. cool. It's We'll okay. take it off later. It's okay. We'll talk about it later. But that's good too. Morning, good morning. Araw ng Martes. First day of school ngayon ng mga bata. Yung pasukan na naman. Binili namin si Asha ng bagong bag. Sabi namin kay Jairus, gusto niya bilhin na siya ng bago. Ayaw pa niya kasi okay pa raw yung bag niya. Puti naman. Itong bag ni Jairus, ano na to? Ilang taon na itong bag ni Jairus, be? Ilang palitan hanggat hindi nasisira. Sabi ni Aimee, buti na lang pasukan na ng mga bata. Masasolo niya na raw ako ulit. Mga 2 weeks na kaming di nag-check ng ng mailbox. Kalimutan ko tong guys yung binili ko. I think 3-4 days ago. Yung binili ko sa marketplace na AirPods. Baka mamaya peke itong nabili ko. Mura kasi. Kapag pumunta kayo sa Apple Store guys, ito yung Generation 2 na AirPod Pro. $250 siya. Sa Best Buy on sale siya. $180 lang. O kaya tuwa ako kasi nakuha ko siya sealed pa sa marketplace. Ano lang siya, $80 lang. Pero yun, check natin kung totoo to. Hindi pa pala alam ni Aimee na bumili ako nito. Kasi ang ginagamit kong AirPods ngayon, yung kay Aimee kasi nga sira na yung sa akin. Ayun, buksan natin guys. So ano lang siya, $80. Kaya yun, masaya ako. Kasi ano to, $250. Yung pinagbilhan ko, yung nakita ko sa marketplace, legit naman siya. Kasi minsan makikita nyo kapag yung mga scammer, pag bumili kayo sa marketplace, minsan yung account nila kagagawa lang. Sabihin no, Facebook member since
2024. Pag mga ganun, red flag na yon. Tapos usually, chinecheck ko talaga yung account nila, yung profile, kung totoong tao talaga. Minsan, chinecheck ko pa nga pati kung may mga kaibigan sila, kung gaano karami yung kaibigan, kung may mga nagko-comment sa mga pictures nila, para alam nyo na legit yung tao. Tsaka, kasi yung meeting place namin, doon din sa mismong bahay noong pinagbilhan ko. Kaya alam ko na hindi siya scammer. Sana natin. Ayun oh. Talaga naka-sealed pa siya, guys. Medyo kinakabahan nga ako, baka mamaya alam niyo yung mga made in China na peke. Hindi naman, ayan oh. So, ayun, legit. Ayan. ASMR. Paano mag-ASMR? Tahimik ka lang dapat. Hindi ako marunong nun eh. Tadaan! Ayun oh. Unboxing ko no. Ayan na, totoo na naman guys. Mukhang totoo naman siya. Ganun, babagsak. Hindi naman. Ewan ko sa'yo. Yung plastic lang, yung ganun. Wow, ang galing. Tumutunog siya pag binuksan guys. Kaya siya kita ang bundok 7 years na kasi yung AirPods ko na luma-luma eh. Galing. Sabi ko sa kanya yan na lang gamitin niya kasi nga sayang naman kung gagamitin ko yung bago. Tapos, minsan kasi pinupunasan ko rin ng mga bleach alcohol bago ako umuwi. Kaya sayang naman, baka masira agad. Pero ano naman, matibay naman. Ang muna si Leiping. May niluluto si Aimee. May invento na naman. Ano to? Meatloaf. Meatloaf? Meatloaf. Hindi ko alam kung ba't sila ang orange-orange nung ibabaw. Oo. Kasi yung topping nga egg yolk. Egg yolk. Alam niyo yung nabibili sa Vietnamese store, yung yung parang meatloaf na itlog na mayroong parang sotanghon na konti. Yun yung sinusubukan ni Aimee kasi masarap yun eh. I-unboxing pa ako isang item. Itong board namin na to, yung mga to-do list namin, pati yung mga listahan ng mga kung ano-ano, mga reminders. Bali, itong item na bubuksan natin, i-replace niya to lahat to. Ayan. Share ko lang sa inyo to guys kasi maganda to. Baka magustuhan nyo rin. So, ganyan po siya oh. Para siyang iPad na malaki pero kalendaryo. Bukod sa kalendaryo, marami pa siyang ibang gamit. Yes! Ayun ang pagkain namin. Pwede. Parang iba itsura nito dun sa Vietnamese store na binibilhan natin Guys, okay naman. Tawa ka. Tinikman namin yung luto niya. Tawang-tawa siya. Hindi masarap! Alam ba, sinisisi yung garlic daw. O kaya yung sibuyas. I hate to say it, pero sorry. Hindi siya pasado. Matapang na sobra niya ata sa sibuyas or sa bawang. Hindi sumunod sa recipe. Pero first time lang niya, at least alam niya na sa susunod pag gagawa pa siya ulit. Pero wag mo na uling gawin. Kuha ko sa'yo. Huwag ka na kumain. Bahala ka. Grabe. Ang gara ng lasa. Ay, grabe na naman. Ako hindi ako maselan sa pagkain, pero pag medyo matapang. Kasi sabi, 3 cloves sa garlic. 3 cloves, ginawa mo isang ulo. Isang ulo ng bawang. Sigurado hindi kakain ng mga bata to. Sabi ko siya kakain lahat nun. Isang buo. Ubusin mo lahat yan, ha? Ubusin mo yan. Kainin mo nga. Okay lang yan. Ganun talaga. First time first time. One and At done. sa susunod, alam mo na hindi ka gagawa. Hindi mo na uulitin gumawa. At least alam mo, hindi ka na magluluto. Charge to experience. Puro reklamo. Puro reklamo. Pinagluto na ka, puro reklamo. Sige.
Okay guys, mamaya na lang ulit. Dito kami ngayon sa Home Depot. Titingin lang kami ng halaman. Konti na lang yung tinda nilang mga halaman. Tapos na yata yung season. Wala na, nahuli na kami. Ayun guys, dito kami nga pala sa Costco. Kagagaling lang namin, namili lang kami ng mga ilang essentials. Ayun, napablog lang kami kasi may na-meet na naman kami dito sa Costco. Si Ate Ada, tsaka si Kuya Arnold. Yun, shoutout sa inyo. So, nakita nila kami yun, tinawag kami. Tapos yun, wala lang, nakakatuwa lang. Ito talagang Costco namin sa Tracy. Ano talaga to? Suki, ang dami na naming na-meet. Meron pa pala kaming na-meet si Kuya Senen, tsaka si Kuya Alex ba yun? Si Kuya, I think. Oh, yung engineer. Isa pa yun si Kuya Glenn? Si Kuya Glenn. Oo na-shoutout na natin. Okay. Sige. Thank you po sa pagbate. Thank you. Ayun. Maraming salamat sa mga susunod pang makikita namin. Kalabitin niyo lang kami. Kalabitin niyo lang si Amy. Ayun guys, mag-ano muna tayo. Mag-harvest muna tayo ng kung ano man yung maha-harvest ko dito sa garden. Ay nako. Alam nyo ba guys, sa totoo lang medyo nakaka-disappoint tong garden ngayong taon. Siguro kasi medyo mataas lang yung expectation ko dito sa garden namin ngayon. Hindi siya kasing productive katulad ng mga nakaraang taon. So hindi ko alam kung ano yung maling nagawa ko or kung masyado lang ba mainit. Pero I don't think sa init yung kasi meron kang mga kapitbahay dito, nakikita ko sa Facebook dito sa zoning namin na ganito rin naman yung temperature. Pero magaganda yung mga harvest nila, yung mga kamatis, yung mga zucchini, ganyan, mga talong, okay naman. Pero for some reason, dito sa likod bahay namin, hindi ganun kaganda yung tubo ng mga vegetables ngayong taon. So yun lang, medyo nakaka-disappoint lang talaga. Ayun, share ko sa inyo, baka mamaya may maisuggest kayo sa akin. Tulad na lang ho nitong zucchini na to. Kahit isang zucchini, wala pa ako nakukuha ho dito, kahit isang bunga. Tulad nito. Ito, hinan-pollinate na po itong dalawang to. Kaya lang parating nag-e-end up na mamatay din po. Tapos itong kamatis, parang hindi siya ganong kadaming bunga. Ayan, meron siyang mga bunga, pero hindi kasing dami katulad nung last year. Kahit yung mga nakatanim dito. Yan. Hindi siya masyadong marami. Ito na yung pinakamarami. Pero mas marami yung last year. Ito yung ampalaya namin. So, medyo okay naman siya. Pero kasi last year, ang tanda ko yung ampalaya, by this time, around August, namimigay na kami ng marami ampalaya sa mga kapitbahay, sa mga kapatid ko. Pero ngayon, mabagal lang tubo. Parang late na siyang nagsimulang sumibol. Pero maaga naman ako nagtanim ngayon. Pero meron na rin siya mga ilan. Ito pa lang, maliit pa lang yung ampalaya niya. Oink. Dalawa. Tapos ito pa yung isa. Ayun. Tapos hindi pa napupuno itong balag. Tapos itong sitaw naman, kita nyo. May mga kumakain ding hayop. Hindi ko na nga ginagalaw pinababayaan ko na lang Kaya yung guys, medyo nakakadismaya lang. Kasi syempre, pinaghandaan natin, di ba? Inayos ko yung lupa. Tapos, nag-spend tayo ng maraming oras, paghuhukay, pagtatanim. Talaga pinaghandaan, di ba? Nagtanim pa ako ng mga buto. Pero, ayun, ganun. Parang, nakaka-disappoint lang dahil syempre, isang taon na naman yung nasayang na sana maayos yung magiging kalalabasan. Ayun, nakakapanlumo lang. Lalo na tong talong. So nilagyan ko lang tong talong ng diatomaceous earth. Nabasa ko lang din sa internet para sa mga bagsak. Nakakaawa yung mga itsura ng halaman. Pero okay lang. Siguro subukan na lang natin next year. Tapos ito lang medyo natutuwa ako, itong kangkong, ayan. So ayan, kaka-harvest lang namin last week. Pero ayan, tumutubo na naman siya ulit. Tapos itong basil, yan. Okay siya. So ito naman yung mga ubas namin, maganda naman yung itsura niya. Kaso yung mga dahon niya, medyo na rin, natutuyot na sa sobrang init. Sabi nga ni Amy, mura naman ang gulay, bumili na lang kami. Kasi ang dami ring oras na nasasayang. Tapos syempre magastos din guys. Very time consuming. Tsaka yun, bibili ka ng mga buto. Tapos bumili pa ako ng planter. Diba? Bumili ka pa ng fertilizer. Ganito, ganyan. Ay pag pumunta ka naman sa palengke, yun nga naman, totoo naman, mura lang naman nga ang mga gulay. Pero kasi sabi ko, yung kasing pag-garden, isa sa mga bagay na alam niyo yun, yung nakakapagpasaya sa atin. Syempre, pag nakikita ko rin yung mga halaman, di ba, pag lumalaki na sila,
nakakatuwa din makakita ng green dito sa backyard. Kumbaga, nakaka-relax din sa mata. Tsaka yun nga, sabi nga natin, di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho din para magawa yung bagay na yung mga gusto natin. Katulad nito, eto, nag-enjoy tayo, di ba? Nakakapagpa-relax sa atin, di ba? Pag nakikita mo yung backyard mo na ganyan. Although, syempre, minsan nga rin, meron din time na madi-disappoint ka kasi nga, may mga panahon na makikita mo magkakaroon ng mga peste, nasusunog yung mga halaman sa sobrang init. Actually, yun nga, medyo kino-consider ko na rin nga, baka next year, konti na lang itatanim ko, yung mga sa tingin ko parati na lang tumutubo, katulad ng ampalaya, tsaka okra, ganyan. Kasi yung mga kamatis, medyo, ayun, maano talaga siya, mapeste. Kasi alam nyo guys, pag nag-start kayong magtanim, lalo na yung pag nakikita nyo yung halaman din na pag namamatay siya, hindi siya healthy, parang nasasaktan ka rin eh. Parang meron ding emotional attachment na didepress ka din yun. Yun yung... So yun guys, bago pala ako magpaalam, may gusto pala akong i-shoutout sa mga katrabaho ko doon sa ospital kasi meron naka-recognize sa akin. Tapos yun, nagugulat na lang ako kasi ina-approach nila ako. So shoutout kay Ate Riza, si Ate Queenie, tapos meron pang isa doon sa 4th floor. Ate, kung natatandaan mo, in-approach mo ako noon sa 4th floor. Nakalimutan ko itanong yung pangalan mo kasi medyo nataranta ako nung in-approach ako ni ate kasi hindi ko talaga ine-expect. So, shoutout na sa'yo, te. Pasensya ka na, medyo na-shock lang talaga ako nung in-approach mo ako. Medyo nahiya din kasi ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-react eh. Paki-text mo ako para malaman ko naman yung pangalan mo. Text mo ako doon sa text natin sa ospital. Ayan. Sa 4th floor. Kung natatandaan mo, siguro mga couple of months ago na yun. So, shoutout sa'yo, te. So, yung guys, siguro hanggang dito na lang yung ating vlog for today. Marami pa ibang nagpapa-shoutout. Siguro sa mga susunod na vlog na lang. So, kung meron po kayo natutunan, kung naaliw kayo, na-entertain, or may napulot kayo sa vlog na to, paki-hit na lang po yung like button. At yun, magkita-kita na lang po tayo ulit sa susunod na vlog. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.